yung kwan, palitaw na yung kwan ng kataas-taas sa magsasakatawan tao na. Dahil nabalatan ko na yung diet eh. Yung pagpunta ko ng diet, ikinuhan ko yung susi na yung parang mabuksan na. Ngayon, yung lakad ko doon sa kwan, sa Death March, yung letter B na yung ganun na kwan, baliktad na letter B ay nakaganon na. Lahat ng kumukan doon, nakapaligid na nagkukan, nagiging sakabal, ay nabakuran naman na. Kaya yung nasa kabila na simbahan ng Union Espiritista Cristiana Incorporada ay bagsak na. Lahat ng religion ay bagsak na rin. At paano pagmamalaki ng mga iglesia? Ngayon, ang kampanyan, ang napakahalaga niyan na dapat malaman nyo, ang tunay na mahal ni Jesus na religion yan, Union Espiritista Cristiana Incorporada. Dahil dyan lumalabas sa mga babaylan. Yan din ang nung ama niya noon yung ama niya magnanakaw na diktador. Ito pa ang isa kong naistalakayin sa inyo. May isang underwater drone ng China na nasabat ng mga mangingisda doon sa Calayan Island. At ito itinurn over nila doon sa Apari, sa otoridad. Ewan ko kung nasa Apari pa o nasa Tugigaraw na. Pero ang kinukuhan ko dito, baka mamaya malagayan. Yung may hawak niyan ng Chinese drone. Dahil binabalik-balikan ng China eh. Paulit-ulit na binabalikan. Kung hindi mahalaga nakuha nilang impormasyon dyan, hindi nila babalik-balikan yan. Pero yan ay katibayan na tayo ay pinakikialaman ng China na akala mo kanila na itong bansang ito. Putang ina niyang mga Duterte na yan at mga Marcos na yan. Hindi naman magkaaway yan eh. Niloloko lang tayo ng mga yan. Sangayon sa akin nasagap na impormasyon, meron pa ito pa isa, nakakatawa ito eh. May isang mayor, kasi nakakuan ko eh, nung nakasakay ako doon sa bus, napag-usapan nila ito, nasa likuran ako, nasa harapan sila. Dinig ko yung usapan nila na isang mayor ng Apayao ay sinanla yung kanyang bayan. Puta ka na yan. Isasanla mo yung bayan, pag-aari mo ba yan? Yung bayan na kanyang pinamumunuan. At yung bayan na sinanla, yung Pudtol. Pudtol Apayao. Hindi ko sana bibigyan pansin ito eh, dahil natatawa lang ako eh. Pero nakuha ko eh, naalala ko yung isang congressman doon sa Ilocos Norte. Parang si Juan ito eh, parang si Ablan ito eh. Na Roque Ablan yata yun. Ang takin mo, isanla naman yung kalsada. Bago magmarsyalo ito, ang alam ko, isinanla yung kalsada. Didiin yung kalsada, isinanla niya. Kaya siguro sinabi niya, pag-aari ko ito, ayan sanla ko. Ganyan ang ginawa niya. Ganyan naman ang ginawa itong mayor ng Pudtol. Isinanla niya yung bayan niya. Magkano kaya ang pagkakasanla? Kanino isinanla? Sino kaya ang tutubos? Kung mapunta sa kanyang pera, sinong tutubos? Di yung taong bayan. Talagang ang laki din ng tupak ng ulo nitong putang ng mayor na ito. Ayun,
alangan ng mga ban yung ikinuan niya. Kasi kung ban, ibibenta mo muna. At yung ban naman na yan, talagang mapagkakatiwalaan yan. Gaya yung mga treasury note na yan. Ayun, kung itutustos niya sa project, maganda. Kaya diyan nagpapatunay na wala ng pondo. Mga teacher nga, nadidili-dili ng sahod. Hindi naman nila magalaw yung polymer dahil nakahadlang ako. Kaya sinasabi ko, tahimik ang mga polymer ng mga yan Kaya yung pagkakasanla na yan ay isang uri ng utang yan. Ngayon, ituloy natin ng gaya ng pagkakautang ng US. Ano mangyayari sa pagkakautang ng US sa ating bansa pagka ang dollar ay bumagsak? O di kaya hindi na ginagamit? Sapagkat sa ibang pananalapi na sapagkat ibang pananalapi na yung gagamitin nila. Kaya nga nagpalabas na si Kwan nagpalabas ng Bitcoin. Ito si Kwan at saka tinutok niya doon sa AI na emergency broadcast system ni Trump. Sinabi niya na hindi i-demonetize na niya yung $100. Hindi na yun ang gagamitin. Pero itinutok niya sa Pilipinas. Kasi nandito yung mga treasury bond Kung ang dollar ay bumagsak, siguro may utang pa rin maski na magbago ng pananalapi ang Amerika, magkukuha pa rin sila, magbabayad pa rin sila Kaya lang, doon sa equivalent ng yung foreign exchange rate, doon nila ibabatay yan. Kaya huwag sabihin ni Trump na wala ng utang. Ito lang ang maaari kong sabihin. Hindi lahat na utang ay pantay-pantay. At hindi lahat ng utang ay mawawala na pare-pareho. Kung ayaw magbayad ang may utang, talo nagpahiram. Ganyan ang ginagawa ni Trump sa atin. Nagsimula yan sa utang nila, 36.2 trillion. Umabot na yun sa 36 trillion dolyar ang utang nila. Pero ginawa ito kamalmalan Ang utang na daw ng US ngayon ay bumaba sa 22.2 trillion. Nagkaroon ng offset ng 14 trillion. Sana, paano yung ginawa nila? Focus na, magic ng gagong Trump. Pagkatapos sasabihin niya na makukuhan sila, magkaroon ng pagbabago, mga kuhan ng kabuhayan, mga national yung jubilee, debt jubilee, ang katulong Vatican. Ulol nyo, huwag ninyo akong gagawin. Ngayon, ang BRICS ay naglungsad ng isang investment. Sa pamamagitan ng New Development Bank na ang mamamahala ay China. Kasi bumagsak na yung BRICS nila hindi umubra Ngayon, saan kukuha ng pondo itong China? Samantala bagsak din ang ekonomiya nila. Saan kukuha itong BRICS? Di yung treasury note na pinalabas ng JP Morgan nung panahon, nung 1932, 1934. Yan ang gagamitin. Wala namang ginto na gagamitin yan Kung anong ginamit ng IMF, yan din ang gagamitin nila. Kaya wag na ninyo akong paikutin. Hindi ako ulol na kagaya nyo na pwede ninyong paikot-ikutin. Iikot ako dyan sa palad nyo. Mamaya-maya kayo nang umiikot sa palad ko. Dahil
para daw may mapagpilian ang uutangan. Nung saraduhan ko yung IMF na yan paralisado ng World Bank. Ano bang kwan? Kaya wag na, tama na yung panluloko ng mga shipping na yan at saka mga kwan na yan. Yung mga US na yan. Huwag na ninyo akong gagawin dahil hindi ninyo ko kayang gagawin. Kayo ang kaya kong gagawin. Pero ako hindi ninyo kayang gagawin. Dahil nga yan, kung ano ang style ng Maharlikan General, yan din ang style ng People's Liberation Army ng China. Tinatakot-takot lang tayo, maniwala ka dyan. Sana kung hindi ko alam yung mga kagaguhan ng mga yan. Kaya nakakatawa lang sila Ngayon, kung ang dalawang bansa nito titigil, ay hindi rin ako kikilos. Kasi ginagago tayo Kung wari, magkakon sila, medyo, kung ano-ano. Bakit anong pakialam nila sa Pilipinas? Kaya nga, akala nila, yung ginagawa nila, kakagat ako sa pain nila. Mahirapan kayo sa akin. Maski na anong gawin nyo. Kaya nga pinapapatay na ninyo ako Kaya wala nang mangyayari dito. Kaya hindi naman tuloy-tuloy ang nasisingilin ko ang US debt. Unti-unting ko sila para unti-unti din silang bumagsak. Kaya malalantad lahat yan ay para mga fiat money. Akala siguro itong dalawang bansa itong si Trump at saka itong mga kwan na ito. Kasi yun ang sinasabi ko, kung ang si Trump figurehead lang yan. Si Xi Jinping figurehead lang yan. Nagpapatakbo dyan sa kwan ay yung mga general na PLA, mga magnanakaw din yung mga general na PLA na yan Alam din nila katulad ng mga Maharlikan General, yun, mga magnanakaw yan ng mga pondo na nakalaan sa mga inheritance na yung sovereign wealth. Kaya lahat ng panggagago ginagawa nila. Akala nila kakagat ako doon sa porkin pinatalsik si Xi Jinping. Kung lang yan clone lang yung Xi Jinping na yun Kasi nung kinuha ko yan nung na yan, 2 taon na hindi nagpakita yan nung pandemic. Kasi alam mo, may konting katandaan na, kaya matatagalan ng paghilom ng kanyang sugat sa mukha. Pero yan Trump na yan at Xi Jinping, mga alaga ng mga Marcos yan. Ang tanging paraan upang manumbalik ang ekonomiya ng buong mundo ay sa pamamagitan ng debt jubilee. Yun ang mabigat ng debt jubilee at pagbubukas ng deuterium. Yan ang inaabatan nila sa Pilipinas. Akala kayo walang kibusikon para sabihin mabait, ulol, putang ina mo ka, hindi naman ikaw ang tunay na BBM. Ang debt jubilee ay masasabing pagpapatawad ng mga utang ng mga bawat bansa. Maliwanag na ito isang pangkabuhayan, pangkultura, para sa kalikasan at pagbabagong pangkomunidad. Pagka ang lupa at ang mga tao ay nagpahinga na. Pero mali pa rin yung mga paliwanag nila yan sa Biblia Dahil yung na yan, kasi yan, papunta yan doon sa pandil lang ito Yung sinasabi na, yun natin, be happy. At tignan mo yung mga laro nila Ang daling huliin yung laro nila. Pero sa akin, mahirapan silang huli.
Kasi pinanonood ko lang sila eh. Nagtatanga-tangahan ako eh. Sa panloob ng paniniwala ng Jubileo, ay tumutukoy sa paniniwala, pananampalataya, at kaugnayan ng isang tao sa kataas-taasan Diyos. Sa sarili, sa mga mahirap, ito rin ang ay may kapayapaan ng loob, pangmoralidad, at pangunawa na mas mataas na layunin sa buhay. May kasi yung talagang kwan ng Jubileo, yung babalik uli, yung kwan babaguhin, yung espiritu sa loob ng isang tao. Yan ang Jubileo. Pero wala naman nakakaalam kung paanong paraan dyan para makakwan yan. O pagkatapos ang yayabang itong mga putang ng mga iglesia na ito na sinasabi na kwan. Tatawa-tawa lang ako sa kanila. Kanila maliligtas. Ulul, putang ina nyo. Saan kayo maliligtas? Tanga-tanga kayo. Pagkatapos sasabihin na huling sugo si Felix Manalo. Paano naging huling sugo yan? Hindi nga niya alam ang pangalan ng kataas-taasan. Nalinis ba? Bakit nagpapatuloy ang kasamaan kung talagang siya ang huling sugo? Mga putang ina to, mga selpano ito dito, mga gago na ito eh. Parang si Kibuloy eh. Ngayon, kung ano man ang aking sasabihin, maaring magtampo kayo sa akin. Sapagkat tayo ay nabubuhay sa panahon ng pagkahibang. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Totoo yan, nasa panahon tayo ng pagkahibang, nahihibang tayo lagi sa pera. Kaya kunting kwan lang, takbuhan na doon, na pag may ayuda, takbo kagad doon. Sasabihin na yan. Kaya kami nakikipag-unahan sila. Bawat bansa ay nasa kalagayang pagbagsak na ekonomiya. At sa panahon kung saan ang mga Marcoses ay pabagsak na rin. Kaya maraming kwan itong mga Marcos na ito, maraming laro itong mga ito. Yung Imelda, pangatlong Imelda na yan. Si Enrile, pangalawang Enrile na yan. Kasi, kaya binubuhay nila yung mga kwan nila sa pamamagitan ng throne dahil nga doon sa pagkolekta nila ng pera na manggagaling sa 1MDB. Yan. Ngayon, totoo ba na si Lisa Araneta Marcos ay kasabwat sa pagpatay kay Tantoco? Sa palagay ko hindi eh. At hindi rin patay si Tantoco. Sabihin ko sa inyong to, hindi patay yan. At bakit naman nasa Amerika si Lisa? Kung ang asawa, kung totoong si Marcos ang asawa niya, yung nakaupo ngayon. Hindi yan ang tunay na asawa ni Lisa, yung kumandidato, ang tunay na asawa ni Lisa. Pinapapilan lang sa kanya yung magwalang siya. Pwede ba sa mga walang yung mga Marcos na yan, kaya marunong magpapilya ng mga pagwawalang eh. Isa lang. Kaya nga, sinasabi ko, hindi patay si Tantoco. Kung patay yan, bakit hindi nakabilang ko si Lisa? Ngayon pinapatay ninyo yung issue na yan. Ako binubuksan ko naman itong issue na ito. Kasi kaya pinakwan niyan, kung wari kinuhan kay si Lisa doon sa ikinabit sa krimeng dungkong sa Tantoco para palitawin na nila yung tunay na anak ni Marcos dito. Para sabihin mabait. Anong pakialam ko sa inyo? Akala nyo kaya ninyo kung paikutin? Hindi ninyo kung kayang paikutin. Kaya tatawanan ko lang kayo. Ganyan ang trabaho ng mga mga Marcos. Mga walang utang na loob yan. Sinasabi ko sa inyo. Ngayon, pag binuksan ko, lilitaw na yan. Bakit ko bubuksan? Anong pakialam ko? Kasi hindi makuha ng mundo, ang kalagayan ng mundo,
Kung hindi mabuksan, yung hindi magkaroon ng debt jubilee o di kaya yung deuterium. Iisa lang ang paraan upang mapalitaw ni Trump ang tunay na anak ni Marcos, yung anak ng magnanakaw na diktador. Kundi ipapalit siya, yun nga, ipapalit siya. Kaya nga, binababoy nila konstitusyon natin. Ito mga kwan na ito, wala, mga vlogger kung ano-ano, wala namang malasakit sa konstitusyon natin. O mga kwan, lahat mga China nandito, mga kwan, namimili ng lupa. Naku, hindi pwede yan sa akin. Ako ang may hawak ng 01-4. Oh, alam ba may nakakaalam ba kung paano gagawin ko upang mapasa akin ngayon 01-4 yung proseso niyan? Wala nakakaalam niyan. kaya nga, tinatawanan ko lang itong mga kwan na ito eh. Akala nila tanga-tanga ako. Kaya nga napakahirap yung kalagayan natin ngayon na mahihirap. Kasi ang unang tutulungan ko nga itong mga nitibo. Dahil yung pinakakawawan tao, kinawawa talaga nila yung nitibo. Kaya nga nagpalabas na ako ng kwan, yung kinuha ko na yung kopya ng Divine Law at saka yung vision. Ngayon may memorandum of agreement yan. Kamay na baka lang gagamitin. Minsan lang magkamali, mariribok lahat ang kanyang karapatan dyan sa mga kwan na yan. Yung mga kasi makikita mo kung minsan magbibigay ng ayuda, pag kung makikita mo nandun nagiinom ng alak, nagkukwan na nagsusugal na, kung ano-ano nang ginagawa, nagkakasiyahan na. Kaya mahirap yan eh. Kaya nga sinasabi ko, ang Antikristo magbumula sa bayang banal. Kaya yung Antikristo na yan, yung mga Marcos. Dahil sila ang kilabot dito sa buong mundo. Siya ang nagpapatakbo ng kung dito sa buong mundo. Kaya napakahirap yung ginagawa nila sa atin. Kaya, ano ngayon ang gagawin nila? Kasi hindi ko pa napuntahan yung tao eh, na alamin ko lang kung talagang siya eh. Yung nandun pa rin siya doon sa lugar ng Italy eh. Kaya yung na yan, yung mga Marcos na yung mga mahalikan general na yan, yan ang nagpapatakbo ng ng Pilipinas dahil nga dito sa National Advisor. Oh. Bago ka maging national advisor, bibriefing ka muna sa Amerika. O ganitong gawin mo, ganyan. Kailangan sumunod ka. Kung hindi ka susunod, papatayin ka. Yan ang totoo niyan. At ito naman China, kung wari kaaway ito. Hindi magkaaway yan. Tandaan ninyo, pinagluluko lang tayo. Dahil alam nila, nanditong kayamanan. Bakit ang ibang bansa tahimik? O, kunin ninyo. Halos lahat ng bansa sa buong mundo, yan dalawa lang yan ang magulo. Yan ang nanggugulo. Pinapapilan nila ngayon upang makuan na yan, yung papasukin na naman ng isang grupo pa, bitong England, yung Iran, kung wari. Kung wari, iiwas naman ito si Netanyahu. Kaya yan, mga palabas lang yan. Mga muro-muro lang yan. Pinaggagago lang tayo at kaya naniniwala naman kayo sa mga yan. O, paano gagawin nila sa atin? O, mananatili tayong ganito. Eh, sa akin, okay lang yan. Kung ayaw nyo sumunod. O, kung hindi susunod ang mga bansa sa akin, may wala. Anong pakialam ko sa inyo? Kaya ngayon sinasabi ko, nag-meeting na sila. Doon sa Hague. Bakit doon sa Hague sila nag-meeting? Bakit lumayas kagad si Trump? Kasi tinatanong siya kung bakit yung mga kayamanan na yan eh, na sinasabi niyang gisara eh wala siyang maikuan, napapahiya siya. O, akala mo kung sino yan, putang ng Trump na yan, at saka yan siping na yan, yung mga PLA na yan. O,
imposibleng hindi alam ng PLA, mga general ng PLA, yung pinanggagalingan. Kaya puro mga korap din yan, katulad ng mga maharlikang general Iyon ko na. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong papaniwalaan yung guerrilla, kung ano yan, mga agila, mga siraulo lang yan. Mga walang utak. Kaya huwag ninyong pagpapaniwalaan yan dahil maganda ang layunin natin dito. Uunahin lang natin yung mga yung mga netibo. Kaya nga nagpakopya na ako kahapon ng ilang kopya, pati yung memorandum of agreement, pipirmahan nila. At yun ang magiging panlaban sa kanila kung sila yung magkamali. Dahil ang ko, minsan lang magkamali, revoke na kagad. Ayaw ko yung parang patawad. Ayaw, walang palakasan dito. Kaya ang sinasabi ko. Kaya nga, yung mga bansa nagbabalak pumunta dito, pero ang sinabi ko naman, hanggat nandyan yung mga Marcos, mga walang bubuksan. Maliwanag yan, walang bubuksan. Ano sa akin, kung walang mabuksan, baliwala sa akin yan. Dahil nga yung gusto nga angkinin ng China at saka yung na yan, tignan mo nangyayari sa kanila ngayon, lahat puro parusa. Yan ang magiging yan, yung Sodoma at Gomora yan, yung na yan, yung China at saka yung Amerika na yan. Kaya nga, puro patutot naman yan puro divorce naman ang alam ng mga sa China. Sa Amerika, puro divorce na. Kaya yan ang dalawang reyna ng patutot. Yan ang Gog at saka Magog na nakakuan sa Kaya paano ngayon yung New World Order nila? Di wala. Kaya nga, kinukuha nila yan para akala nila mapapalitaw nila yan. Pero ang gagamitin natin ng pera ay yung XRM. Kaya nga X yun, experimental lang yun. RP, XRP, yung RP, yan ang hindi pa alam kung anong perang gagamitin. Wala namang mga backup golden mga gilkon na yan Sila lang nagsasabi na may mga ginto, maraming ginto, ulol, puta nila nyo, kung hindi ko pa alam. Kaya kung hindi lang itong mga Marcos na ito, itong magnanakaw na diktador, kung hindi siya nagpahiram ng mga treasury bond at ginawa niya yung tama, napakapalad sana niya. Hindi sana ako umabot ng ganito. Kaso, isa din utak pulburan na. Iba pang takbo ng utak nila. Mas pinaniniwalaan nila yung babae lang kaysa yung kataas-taasan. Walang silbi ang mga putangin ng mga yan Kaya nga nakakaawang Pilipinas Ngayon, ginagawa ko na ito, inaayos ko na, pero yan nga sinabi ko, hindi lahat na mahirap mabibigyan. Bakit? Sino ba masusunod? Yan, bukas na yan. Bakit hindi nila makuha? Yan sinasabi ko Wala silang kaalam-alam sa mga gawain ko. Kaya ako nanonood lang sa kanila. Pero hindi ko. Kaya nga nag-research nga ako Dahil pinag-aaralan ko. Ngayon, kung ayaw magbayad ang US, di bahala siya. Kasi palalabasin nila Bitcoin na ibabase doon din sa Bitcoin. Hindi mo pwedeng hindi bayaran ang utang mo. Maski na ikaw China, hindi pwedeng hindi bayaran. Sa katakawan ng tubig ng China, ayun, naglulubog-lubog na. Yan sinasabi ko. Akala siguro nila, porque itinanggal nila si Siping, paniwala na ako sa kanila. Sa PLA, hindi ako maniniwala dyan. Kaya nga sabi ko, ang trabaho ng maharlikang general, PLA, isa yan ang isang galaw niyan. Kaya lang, itong maharlikang general, ang nagtatago ng pera nila ninakaw, ay si Kim Jong-un. Ngayon, kung lumabas ang bagong pera, di kung magkano
kung magkano kwan nun, halaga nun, yung utang, ibabatay nila doon sa bagong perang lumabas. O, ngayon, kung anong, hindi naman magkakaroon na exchange rate na eh. O, kung magkano yung kwan na yun, bayaran nila. Hindi ako papayag na hindi bayaran ng Amerika at China itong mga utang na ito. Sinasabi ko na lang, putang ng mga yan. Bubuli-bulihin tayo, akala nila, kaya nila akong kuanin. Nako, tatawanan ko lang kayo kahit anong mangyari, hindi ninyo ako mabubuli. Mabubuli ninyo yung mga kuan, pero ako hindi. O sige na.